Magandang araw mga mi! Panibagong araw, panibagong problema na naman nga sa kung ano ang uulamin. Sa araw na ito, hayaan nyo akong i-share sa inyo kung paano ako magluto ng ginisang ampalaya. Disclaimer ha, hindi ako ang pinakamasarap magluto ng ampalaya at hindi rin ito ang pinaka-espesyal na ampalaya. Alam ko na karamihan sa inyo ang ginagamit na panggisa ay giniling na baboy. Ngayon naman ako ay gagamit lamang ng manok. At ang napili kong parte ng manok na gamitin sa aking ampalaya ay ang pitso o ang tinatawag nilang breast part. Kasi ito ay mas healthy. Kasi ang pagkain na ito ay kakainin nga rin ng aking nanay. Sa pagluluto nga nito mga mi ay gisa-gisa lang naman ang gagawin natin at madali lang itong gawin. Kung hindi nyo na itatanong, isa ito sa pinakapaborito kong ulam. Kasi masarap talaga siya. Ang iba nga ay napapaitan dito pero ako hindi talaga. Nasa way din kasi ng pagluluto kung paano mo ito maaalis ang pait. Ang sabi nga ng iba, kailangan mo raw itong ibabad sa malamig na tubig at maraming asin. Ang aking way naman ay sa tap water ko lang siya ibinababad pero kaunting asin lang kasi ayoko namang mawala rin yung nutrients na makukuha natin sa ampalaya. Ang tanging way ko lang na sinusunod na sinasabi ng mga nakakatanda ay huwag masyadong haluin kapag ikaw ay nagluto ng ampalaya. Kasi nga raw talagang papait ito pag sobrang halo ka ng halo para bang malalamog natin yung gulay. Kaya kung mapapansin nyo, patapos na tayong magluto pero yung gulay ko ay napaka-vibrant pa rin ang kulay niya na green. Hindi ko kasi siya masyadong hinahalo to the point na malalasog na yung gulay natin. Mas masarap kasi sa gulay na may crunchy-crunchy pa tayong mataytikman. Ayan na naman ang pagkabulol natin mga mi. Pasensya na. Sa punto nga ito mga mi, nailagay ko na yung itlog. Ngayon, hindi ko rin siya masyadong hinahalo at titikman ko na rin siya kung napapait ko ba yung ampalaya. Para sa akin naman, masarap naman siya. Wala pa nga pala akong nilagay dito na kahit anong pampaalat o pampalasa, tanging paminta lamang. Ngayon, naghiwalay ako ng kakainin ng aking ina at pagkatapos ay maglalagay na ako ng patis para hindi ko na malalagyan ng sobrang pampaalat yung kakainin niya. Maniwala man kayo o sa hindi mga mi, ang kinalabasan ng ampalaya na to ay napakasarap kahit hindi na ako naglagay ng betchin o kahit ano pang pampalasa at sobrang asin. Masarap naman ang kinalabasan niya kaya ini-encourage ko kayo na ganito na lang rin ang gawin yung pagluluto kasi mahirap na kung pagdating ng panahon ay magkakasakit din tayo. Sana nagustuhan nyo, please like and share. Bye!